Okay, good morning pre. Kumusta? Ayan, so ito yung concern ni paring Kaloy. Sabi niya, pre, paring Jun, yung aking clutch ng aking motor, matigas daw, sabi. Ito, parang ganito. Ano, umuungot, sabi niya. Umuungot, parang isa, dalawa, bago mapisil. Parang kumukontra baga, kumbaga. Dahil daw sa kable. Yun. Ang concern is matigas yung clutch lever. Ito yung clutch lever, ito yung clutch cable, ito yung clutch arm. Yan. Yan o. Oh. Yan. Yan ang function yan. Ngayon, pre, anong dapat gawin? Yung clutch lever ko matigas, makunat, at saka ayun. Yan. Medyo matigas daw. Parang may katigasan. Ayan. Ngayon, sabi ni paring Kaloy, naputulan ako ng kable pre, 2 months ago. Ngayon, di 2 buwan ko na rin nagagamit yung clutch cable na bago. Okay, nagpalit siya bago. Pero after 2 months, medyo makunat na. So, syempre, yan, may mga maintenance yan eh. Pag bumili ka ng bagong clutch cable, yung clutch cable na yun, may lubricant na yun sa loob. Kasi may lubricant na yan siya. Meron niyang grasa. Mapapansin mo yan pag bumili ka ng bagong clutch cable. No, may lubrication na yan. Ngayon, siyempre, katagalan, ang function ng cable na yun, ganyan yan eh. Magmula doon sa tube niya, taas baba yan. Kasi hinahatak bitaw mo yan, hatak bitaw. Yun ang trabaho niya. Natutuyo yun hanggang sa papasukan ng tubig, ulan, maghuhugas ka ng motor, madadadry, kakalawangin, kaya siya kumukunat, no? Kaya siya matigas na siya pisilin kung minsan. Yun yung nagiging senaryo kung bakit siya ganon. Yung iba naman, malapit na maputol kasi nga dala ng kalawang. Kinakalawang yan sa loob. Yung kable na yon, yung may mga hibla. Kala mo buhok. Yon. Meron na tayong ginawang video niyan na nakaraan. Bali, ginawa natin, lubrication, preventive maintenance na rin yun sa mga kable natin para tumagal ang buhay, iwas putol, no? Tapos yung clutch, ma-maintain natin siya na malambot. Yung unang ginawa natin, nag-lubricate tayo gamit yung used oil. No? Yung pinagpalitan natin ng engine oil natin, yung used oil, yun yung ginamit ko. So, yun yung first method na pwede natin gawin. Pangalawa, meron din tayong ibang option pa. Ito yung una-una. Yan. Ito yung nauna. Use oil. Yung budo, kailangan mo yan. Para dito. Okay, kung paano siya isasagawa, ito. Ganito na. Gawin na natin. Para din na humaba to. Okay, ito na, pre. Yan. Paring Kaloy, tumawag. Matigas daw yung clutch cable, paano ayusin? Okay, so ganito lang siya. Diba, hubaran mo na pre. Yan, hubad. Tapos ito, yung lock niya, ipasok mo muna to sa loob. Yan, ito ilabas mo muna tong lock. Tapos ito, ipasok mo papunta ron. Para mailabas natin yung kable. Yan. Yan, pasok mo muna tong lock. Tapos ito, ibaon mo naman papunta ron. Tapos, meron niyang guide. Itapat mo yung mga guide. Itong kanal na to, tapos yung kanal na yan, itatapat mo dito sa mga kanal na yan para mailabas natin yung kable. Okay, so ayan na. Tapat-tapat na siya sa dalawa. Ayan, tapat-tapat na yung kanal. Atakin mo lang tong kable. Yan. Tapos hila. Parating dito, meron niyang tingga eh. Yan, tanggal na. Eto. Dito tayo maglo-lubricate ngayon. Tapos, maliban dito, tanggalin mo na rin yung nasa clutch arm. Eto yun. Para makabuelo tayo. Yan. Yan, ganyan lang yan. Sinusungkit lang yan kasi ito lang din yan. Oh. Yan, ganyan na itsura niyan. Okay, so, tanggal na natin. Maglalang. Ito okay naman to akin. Yung akin ha. Pero, siyempre, kailangan niya yung kanya ayusin. Pakita na lang din natin yung ito yung first method na ginawa natin. Meron tayong video nito, pero pakita natin para may option yung iba. No? Kung wala kayong WD-40, pwede kayo gumamit ng used oil para wala kayong ganong gastos.
Okay, pre. Para sa naman to imbudo na to, pre? Tapos may scotch tape ka pa. Meron ka pang used oil na kasama. Simple lang. Ito. Ito, papasok mo to ngayon dyan. Tapos, nandiyan na sa loob. Yung kable, halimbawa. Tapos ito naman, titipan mo to ngayon. Para hindi tumapon yung ilalagay mong used oil. Yan. Para, dyan yan. Okay, so para na siyang ganito, no? Yung kable, susuot mo dyan sa imbudo, kasya naman yan. Tapos, eto, lalagyan mo ng tape yan, no? Para di tumapon yung kable. Ay, yung kable. Para di tumapon yung langis, lalagyan mo siya ng tape. Para mas madali. Pwede rin kayo, kung wala kayo nito, plastic. Gumawa kayo plastic. Gawin mo parang imbudo itsura. Tapos ganito yung design niya. Tapos, lalagyan mo siya ngayon ng langis. Pag naglagay mo ng langis, bobombahin mo ngayon to. Yan. Bomba, bomba, bomba. Parang yung langis sa palengke, di ba? Yung mga lana, yung mantika. Oh. Ganon din to. Parang ipapump mo siya dyan para malubricate yung kable. Papasok dito sa tube niya. Hintayin mo, kakabomba mo na yan. Bomba-bomba ka. Yan. May langis dapat, no? Halimbawa lang naman to. Abangan mo lumabas dito. Yan. Diba? Halimbawa, yan, ganyan. Lumabas na yung langis, ibig sabihin, na-lubricate na siya. Mula doon sa taas, papunta dito sa baba. Yan. Nakagapang na dyan yung langis niya. Yun yung first method. Yung pangalawa, halimbawa, wala kayong, okay, halimbawa, okay na kayo dito. Eto, meron tayong anti-rust, anti-corrosion. Ito, para sa panlinis ng mga kable, tapos sa mga kalawang, para palambutin, para ma-maintain natin maayos yung mga metal parts, at saka yung gaya ng ganito, may mga kable. Okay, so tapos na tayo dyan. Yung ibang ayaw nito, kasi ito nga naman, ito, nakatipid ka dito, wala ka ganong gastos. Nga lang, asahan mo, madungis siya kasi use oil yan. Tapos, alam naman natin kapag ka-oil, kapitin niya ng mga alikabok. Kaya madumi siya, pero alaga mo lang sa punas. Meron ka naman ibang option ito. Rust removal. WD-40. Ito naman, BS-40 ito. Nabili ko to sa Lazada eh. Ngayon, rust removal, okay naman to. Gagawin mo, ito lang, ganun lang kasimple. So, suksok mo lang to dyan. Spray. Yun. Yun. Tapos, ganun din. Yun naman, yun kaganda no, may pressure na yun. So, tutulak na yung pababa. Ganun din, pwede mo siya i-pump na i-pump. Para yung fluid, bumaba doon sa pinakababa niya. Pero, bababa talaga yun kasi may pressure yun eh. Malakas yun. Psst, kagano niya, bubuga talaga yun. May ano mo na lang, yung mga rust dito, yung kalawang, sa loob niya, hanggang doon sa baba, lulusawin niya yun, palalambutin niya yun, hanggang sa maitapon niya doon sa baba. No? So, pag di ka pa kontento, bugahan mo ulit. Yun, no? Yun lang, ganun lang siya kasimple para malambot na yung ating clutch cable. Tingnan natin sa kabila. O, ayan no. Lumabas ka agad. Gawa nga ng may pressure yun siya. Lumabas na yun. Madumi. Ganun lang. Kasimple, paano palambutin yung ating clutch lever. Yung ating clutch cable, ma-maintain natin, hindi kakalawangin, hindi siya matigas pisilin, at saka iwas putol na rin. Ano? Yan yung preventive maintenance dito sa ating mga kable. Okay, kabit na natin ulit. Okay, naikabit na natin, pre. Eto na, yung ating clutch cable, naikabit na sa clutch arm, at naikabit na rin natin sa clutch lever. Naikabit na. So, yun lang, ganun lang naman para ma-maintain natin na malambot at maayos yung ating clutch at maiwasan yung pagkaputol nila, maiwasan yung matigas, umuungot, mahirap ipisil. Yun lang, kailangan lang natin siya linisan. Kung hindi, use oil, WD-40, anti-rust na mga fluid, okay po yan.
Etong akin, tinan mo yung kable ko, 3 years na yan pero nasa good condition pa siya. Nami-maintain lang siya ng linis. Okay, so yun lang sa ating clutch arm. Dito naman sa clutch lever na naikabit na, yan, iayos na natin yan. Huwag nyo hayaan ganyan kasi hindi pa nag-activate yan. Kailangan natin i-adjust. Yung sa inyo, kayo na bahala mag-adjust. Pwedeng mababaw, pwedeng malayo yung clutch, pwedeng standard, no? Ito, lagyan natin ng pressure. Luwagan natin to. Testing. Kulang pa. Luwag. Tapos, lock. Ito yung lock. Yan, lock. No? Tapos, ayun. Wala na yung matigas. Malambot na siya. Kaya na rin siya ng isang daliri. Ayan. Kayang-kaya na. No? So, naalis natin yung kalawang, yung dumi, na siyang pumipigil at siyang pumuputol sa ating mga kable at siya rin yung sanhi kung bakit tumitigas yung ating clutch lever. No? So, dapat merong clearance, ano? Ito yung range na to. Ito, yan siya. Ito yung may pressure. Yan. Yan yung stands doon sa ating clutch spring na nandito sa loob ng ating clutch assembly. Yan yung clutch arm. Ang pina-function yan yung sa may clutch assembly na nandun sa loob. Itong range na to, yan. Yan yung nasa activation ng ating clutch. Yan yung may clutch spring sa sasakyan, pressure plate, yan yun siya. Ngayon, dapat hindi mawawala yung gap. Ito yung gap naman niya. Pre-play kung tawagin. Yan, dapat hindi lahat sagad. Kumbaga, meron pa rin siyang pre-play. Ito yung pre-play. No? Tapos, ito yung range ng kanyang pressure. Yan, ito yung pressure. Yung iba sa pag-adjust, gusto nila mababaw lang, konting pisil lang, andar na, ganyan lang. Yung standard, bandang gitna, yan, talagang ka. Yung iba naman, nasa dulong-dulo, ang layo ng pisil, yan, tapos gano'n. Pero bahala na kayo sa pag-set ng inyong clutch lever. Kung anong gusto nyo, may mababaw, may standard, merong nasa dulo. Depende ho yun sa driver, kung saan kayo komportable. Pero ang topic natin sa ngayon, nalinisan na natin yung ating clutch cable at ma-maintain natin yung malambot na clutch lever at maayos na paggamit natin sa kanya, no? So yun lang. Salamat sa ngayong araw, ano, at thank you sa panonood at suporta. God bless sa inyo lahat. Thank you.